dating kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte at veteranong senador, hindi napigilang hindi sabihin ito ang nalalaman patungkol sa ICC bago pa naging Pangulo si Duterte. The ICC will first look at whether or not that state actually investigated or prosecuted international crimes within its territory. It will not look at whether the state is unwilling or unable to genuinely prosecute. It's clear that there are no investigations, there are no charges for crimes against humanity for murder against Mr. Rodrigo Duterte. Hence, since the Philippines did not exercise its primary duty to exercise criminal jurisdiction, that's where the ICC will complement so that there will be no impunity gap. So that's the meaning really of the principle of complementarity. If the state is not actually investigating or prosecuting, then the ICC will enter into the picture. And that's what happened with the Philippines. Kasama ni Duterte noon, ngayon ay may sinabi nang hindi mo akalain. Alamin natin kung bakit. Enrile may pasabog. Bago pa maging presidente si Duterte, napansin na ito ni Enrile. Isang veteranong senador, isang dati niyang kakampi, isang payag hindi mo isipin na manggagaling sa kanya. Hindi ito haka-haka, hindi rin ito chismis, pero bago mo husgahan, kailangan mo malaman ang totoo. At oo, baka hindi mo namamalayan, nasa gitna ka na ng pinakamainit na revelasyon na pilit tinatapunan ng ingay. Pero bakit ngayon lang? At bakit siya pa? Mula sa mahigit isang siglo ng karanasan sa politika, si Juan Ponce Enrile, 101 na taong gulang, ay tila may hawak na kasaysayang ayaw ipaalam noon, pero ngayon ibinunyag niya na. FPRRD must have already been an ICC targeted suspect long before he became president. Mapapahinto ka, hindi ba't sila'y dati ring magkakasama? Kasama siya sa mga rumesbang, sa mga kritiko ni Duterte, diba? Pero ngayon, may alinlangan na siya sa pagbabalik ni Duterte sa bansa. At mas matindi pa roon, sinisisi niya ang mga abogado nito. Pero bakit? Hindi ito simpleng pagtalikod, hindi rin ito simpleng opinyon. May pinanggagalingan, may binabasahang libro, at may sinasabi ang aklat na yun. Most assaults on democracy are more subtle. Leaders like Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Rodrigo Duterte. Pero ayon sa librong binasa ni Enrile, ginamit din ito para ito'y sirain mula sa loob. Matindi, diba? Pero may tanong kang hindi maiwasang itanong. Kung ganito ang tingin niya ngayon, ano ba talaga ang nalalaman niya noon pa man? Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ngayon mo lang maririnig, sa gitna ng panawagan ng kanyang mga loyalista, ang dati niyang kaalyado ay tila wala ng tiwala. Pathetic irony, anya. Now his rabid supporters are glowing for support. Pero teka, paano tayo umabot dito? Kung noon pa man ay may banta ng ICC, bakit hindi naghanda ang mga abogado ni Duterte? Kung totoo ngang noon pa ay targeted suspect na siya, sino ang nagbubulag-bulagan? At higit sa lahat, bakit hindi sinabi kaagad? Therefore, hindi ito basta opinyon, isa itong babala mula sa loob. Isang paalala na sa politika walang permanente. Hindi ang kaalyado, hindi ang tagumpay, hindi ang kapangyarihan. Ang tanong, maraming tanong ang iniwan ng pahayag ni Enrile, pero mas maraming katotohanan ang unti-unti niyang inilalabas. Kaya bago ka magkomento, bago ka maniwala sa panawagan ng mga sumisigaw ng hustisya, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong nalalaman nila na hindi mo pa alam? At kung nalaman mo na, anong gagawin mo ngayon? Have mercy, O God.
at purihin ang ating Panginoong Diyos. Pahayag 1 verses 5-6. At mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga muling nabuhay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, sa Kanya na umiibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo at ginawang isang kaharian, mga pari para sa Diyos at Ama niya. Sa Kanya ang kalwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sa panahon ng mga pagsisiwalat at pagkakabunyag ng katotohanan, madalas tayong mapigla sa mga dating tinuring nating kampiyon na ngayon pinagdudahan. Pero ang totoong katotohanan, hindi kailanman nagtatago magpakailanman. Ang ating Panginoon Hesus ang tapat na saksi. Siya ang nagsisiwalat ng lahat sa hustisya at sa pag-ibig. Tulad ng sinasabi sa pahayag, siya ang pinuno ng lahat ng hari sa lupa. Ibig sabihin, kahit ang pinakamakapangyarihang pinuno ay hindi ligtas sa kanyang paghukom. Ang kanyang dugo ay nagpalaya sa atin, hindi ang sistema, hindi ang gobyerno, hindi ang tao, ang ating Panginoon Hesus lamang. Kaya habang ang mundo'y gulong-gulo sa kung sino ang tama o mali, ang mata ng Kristiyano ay nanatiling nakatingin sa tapat na saksi na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Hindi siya kailanman madadaya, hindi siya kailanman bibigo, at sa Kanya ang hustisya ay laging may halong biyaya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na ang aming Panginoon Hesus, siya ang tunay na tapat na saksi. Sa gitna ng kalituan at kasinungalingan sa mundong ito, ikaw ang katotohanan. Bigyan niyo po kami ng puso mapagkumbaba upang kilalanin namin bilang aming hari ang aming Panginoon Hesus. Hindi ang mga tao, hindi ang sistema, kundi siya lamang. At ikaw lamang, o aming Panginoon Diyos. Turuan niyo po kaming mamuhay na may paninindigan, katapatan at pag-ibig, gaya ng inyong ipinakita sa amin. Sa iyo ang kalwalhatian, o aming Panginoon Diyos, magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa inyo pong patuloy pag-aalaga sa sambayan ng Pilipinas, sa sambayan ng Pilipino. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtuloy sa muthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.